Magandang Lunes ng gabi. It's the 24th day of June. Ngayon po ay kafiestahan ni San Juan Bautista sa lahat ng mga parokya na ipinangalan kay San Juan Bautista. Ngayon ang kanilang kafiestahan sa mga towns and cities like San Juan, City of San Juan. Ay nako, fiesta ho ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, nagkabasaan dyan. So welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show. It's the 24th day of June. Aba, ito daw, sabi ng ating executive producer na si Jake Bacud, ito raw po ang ating birthday celebration episode, and watch out for surprises. Aba, mukhang magugulat ako dito. Hindi ko alam kung ano mga surprises nitong si Jake Bacud, pero pinaghirapan ho niya to ng isang buwan. Isang buwan niyang pinaghirapan na ma-prepare itong ating birthday celebration na ito. Salamat sa iyo, Jake, at sa buong production staff natin, ha? Thank you very much. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa Mega Manila at kasabayang napapanood at napapakinggan po sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare lang po ang ating live stream sa ating episode tonight para pakinabangan po ng ating mga kaibigan at mga kamag-anak natin. At siyempre mga kapatid, please follow and subscribe sa ating pong mga social media accounts na inyo pong nakikita sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa Facebook. Hanapin niyo po yan sa X. Hanapin niyo yan sa TikTok, Instagram at sa YouTube. At para naman po sa mga kapatid natin, mga kababayan, mga doctor lovers po natin na nais maging bahagi po ng ating programa at makibahagi ng kanilang kwento, kanilang kasaysayan, mga liham ng pag-ibig, liham ng tagumpay, liham ng pakikibaka, ng pagtitiis, whatever. Maaari kayo magpadala ng mensahe po sa ating programa sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya po ay tumawag sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Okay, 9:41 ng tumpak na oras. Nais kong ihatid sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes, 24 ng Hunyo. Ano ang 24 ng Hunyo? Ito po ang kapanganakan ni Saint John the Baptist. At sa mga pilgrims, sa mga nagtutungo sa Ain Karem, kung saan po matatagpuan ang Church of the Visitation at ang tahanan kung saan isinilang si Saint John the Baptist sa Ain Karem. Ito ay isang lungsod sa Judea, sa Judah. Ito po ay araw ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang tinig sa ilang. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, ika-24 ng buwan ng Hunyo, araw ng kapanganakan ni San Juan Bautista. At ang Ebanghelyo ay matatagpuan sa unang kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 77 or 57 hanggang 66 at talata 80. Dumating na ang panahon ng panganganak ni Elizabeth at siya ay nagsilang ng isang lalaki. Narinig ng mga kapitbahay at ng kanyang mga kamag-anak na dinadagdagan ng Panginoon ang habag niya sa kanya at sila ay nakigalak sa kanya. Nangyari, nang 8 araw, sila ay dumating upang tuliin ang sanggol. At siya ay tinatawag nilang Zacarias, alinsunod sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit sumagot ang kanyang ina at sinabi, hindi, siya ay tatawaging Juan.
Sinabi nila sa kanya, wala kang kamag-anak na tinawag sa ganyang pangalan. Sila'y sumenya sa ama ng sanggol kung ano ang nais niyang itawag sa kanya. Pagkahingi niya ng isang masusulatan, sumulat siya na sinasabi, Juan ang kanyang pangalan. At silang lahat ay namangha. At kaagad nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila at siya ay nagsalita na nagpupuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng mga naninirahan sa kanilang paligid. At sa lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usap-usapan sa buong lupain sa burol ng Judea. Isinapuso ng mga nakarinig ang mga bagay na ito. Kanilang sinasabi, magiging ano kaya ang batang ito? At ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At ang bata ay lumaki at pinalakas sa spiritu. At siya ay nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Kapatid, balikan lamang po natin ang Ebanghelyo ngayon. Kung mababalikan natin, matatandaan po natin na si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista at asawa ni Santa Isabel, napakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya na ang kanyang asawa na of advanced age, matanda na actually si Santa Isabel, hindi na nangingitlog. May scoliosis na siya. Kulubot na ang balat. Medyo nakukuba na ng konti sa katandaan. At imposible na siyang magsilang ng sanggol. Itong si Juan Bautista, itong si Zacarias na ama ni Juan Bautista, ay kumbinsido na po na hindi na siya magkakaanak. Pero napakita ang anghel sa kanya at sinabi na ang iyong esposa ay magdadalang tao. At kinwestiyon ni Zacarias ang anghel sapagkat matanda na nga sila, imposible na. Kaya nagalit ang anghel sa kanya at siya ay isinumpa at napipi sa Zacarias. Tandaan natin, si Zacarias po ay high priest, no? Napipi si Zacarias at hindi siya makapagsalita hanggang sa nagsilang ng sanggol ang kanyang asawa at nung 8 araw matapos isilang ang bata, ito po ay tinuli at ang mga tao ay naroon to celebrate. At ang sabi sa pagtutuli, tinatawag nilang Zacarias ang bata sapagkat ito ay anak ni Zacarias. Yun po ang kultura nila doon sa Israel. Ang sabi ng ina, si Elizabeth, hindi po Zacarias ang pangalan niyan. Ang pangalan niyan ay Juan. Now, hindi sila makapagdesisyon kaya itinuro nila si Zacarias na nakaupo lamang doon at hindi makapagsalita. At humingi si Zacarias ng masusulatan at isinulat niya ang pangalan na Juan. Ito ang pangalan ng bata, Juan. At magmula doon sa sandaling yon, nabuksan ang mga labi ni Zacarias, na nawala ang pagkabuhol ng kanyang dila at nakapagsalita si Zacarias. Sa kanyang pagsasalita ay pinuri niya ang Panginoon. Ito ang kasaysayan sa likod ng pagkasilang sa anak ni Zacarias at ni Isabel. Si Juan Bautista ang pinsang makalawa ni Jesus na siyang tinig sa ilang, ang tinig na maglilinis ng dadaanan ng Panginoon at itutuwid ang kanyang dadaanan. Ang tinig sa ilang na nagpakababa upang kilalanin at luwalhatiin ang anak ng Diyos at ipakita sa tao sa kanyang pagbibinyag sa anak ng Diyos kay Kristo Jesus, bumuka ang langit at nadinig ang tinig ng Panginoon ng Diyos na nagsasabing, ito ang aking bugtong na anak, pakinggan ninyo siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual,
hango sa bagong tipan ng banal na aklat, pagkain pang spiritual. Alam niyo, ito ang isang bagay na talagang namimiss ko. Ilang taon na, the last time I was in Holy Land was in November of 2022. 2024 na po, magno-November na ng 2024, baka hindi pa ho kami makabalik sa Holy Land kasi ayokong magdala pa ng Pilipino hanggang hindi sigurado na ligtas ang Holy Land sa pananalakay ng Hamas. Mahirap po kasi, di ba? Andiyan naman ang Holy Land, di naman mawala yan. Okay. Oras na ito, 9:52. Alamin po natin ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng programang Face to Face na itinatampok po Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga sa TV5, kung saan kasama natin dito si Carla Estrada, si Alex Calleja, ang trio tagapayo Dr. Camille Garcia, Attorney Lorna Kapunan at ang inyong lingkod si Brother June Banaag, ang host ng programang Dr. Love dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Meron po yung replays alas 8 ng gabi hanggang alas 9 sa Signal TV 1PH. Sakaling meron po kayong comment, suggestion, komentaryo, mensahe, whatever, pwede po ninyong ipadala sa ating Facebook live stream sa 92.3 True FM or sa FB Messenger ng Dr. Love. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayong gabi na nakakakulo ng dugo. Nakakakulo ng dugo. Ang title po ng ating episode, Laban o Bawi. Panoorin po natin ang episode na ito, Laban o Bawi. Sama natin ngayong umaga si Donna. Ano ang problema, Donna, dun sa anak mo? Ikaw ba yung nanay nung bata? Actually, hindi po. Sa akin po siya binilin. Ilang taon siya nung binilin sa'yo? Actually po, 3 weeks pa lang po siya. As in, baby pa po siya. Baby. Hanggang ngayon, nasa amin po siya. So, 3 weeks old, halos kakapanganak lang. Yes po. Pero, hindi ba to binisita? Binibisita niya po dati, nung baby siya, once or twice. Kung hindi ko po sabihin na bisitahin niya, hindi niya bibisitahin yung bata. Pero nung dinadala pa lang niya yung baby, usapan niyo na ba to na pagkapanganak ibibigay niya? Hindi po, wala so, po ano nangyari? Bakit after 3 weeks biglang kasi pinaalaga po, sa'yo? ang sabi niya po kasi is, kailangan niya na daw po mag-work. So, reason niya is walang mag-aalaga ng baby. So, since wala naman akong maliit na inaalagaan, so ako mismo nag-offer na, sige, iwan mo, total 1 week lang naman, sabi ko. So, ang usapan nyo is 1 week muna. Yes, Mayroon 1 ba week. kayong kasulatan? Wala po. Kasi, okay, after a week, ano nangyari? Binalik mo na? after a week, hindi na po siya nagparamdam. Since hanggang 2 years na. Sabi So, ko, after a week, ang sinasabi mo ba, pauwi kayo ng Antipolo? yes, kasi po, lilipat na nga po kami ng Antipolo. Okay. Kasi doon na po kami mag-i-stay. Kasi doon siya So, mag-aaral. ngayon, yung ang mga anak ko. inisip mo na ibalik yung baby. Sabi ko, paano yung baby mo? Hindi, te, sige, dalhin mo muna. Sabi niya sa akin. So, since naman mabait ako, concerned ako dun sa baby, kasi mahilig din naman ako sa baby. So, sumuo naman ako. Tapos ngayon, naririnig ko sa kapitbahay, ang sabi, suswelduhan daw ako. Ganito, ganyan. Actually, wala kaming usapan na ganun. Sa akin, wala yan. Pera lang yan. Madaling kitain yan. Pero ang buhay ng bata, hindi mo pwedeng iwanan yan. Bata yan eh. Na gusto lang kunin yung bata sa'yo. Opo. Bakit, ano nangyayari? May problema ba na hindi mo maibalik? Kasi, Ma'am Carla, sa totoo lang, ang hirap ibalik. Kasi, unang-una, napamahal na sa amin yung bata. Kasi, sa totoo lang ako ha, katwiran ko, wala sa dugo. Kahit kadugo mo man siya o kalaman mo o hindi man, kung sa'yo siya lumaki or mas kung concern ka dun sa bata, hindi ko siya kayang bitawan. Bakit hindi mo siya kayang bitawan? Mahal ko yung bata at ayoko Ano mapaniwala. pang ibang dahilan? Kasi addict siya. Ngayon naman ay tawagin natin ang inang nag-abandono raw ng kanyang anak.
KP, pasok! KP, gusto ka naming marinig. Ano nangyari? Bakit inabot ka ng 2 years daw bago mo kunin yung bata? Good afternoon po. No? May pinag-aralan po akong tao para sabihin ko lang po sa kanya. Wala po sa usapan yung mga ganong eksene. At saka una sa lahat, 2 weeks po yun. At ang kausap niya po kapatid ko, hindi ako. Teka lang ha, wala akong kausap na kapatid mo. Ikaw ang kausap Si Odessa, ko. nasa kanya Hindi, lahat ng... ikaw ang kausap Naku, ko. huwag nga tayo magsinungalingan dito. Oy, hindi rin ako nagsisinungaling. Naku, para lahat sabihin naman kasi sa'yo. Totoo, sinungaling. lahat yung Ikaw sinasabi ko nagpabinyag. sa'yo. KP, Uy ako, nagtrabaho ako, KP, te. para sabihin Huwag ko nga ako, sa'yo. huwag ako. Hinahabol mo Huwag siya ako. kasi ano, malaki na? Hinahabol? Oh. Sus, huwag niyo nga tinatago. Huwag ako, KP. Wait lang ha, wait Teka lang. lang ha. Wait lang. Okay. Yung kapatid mo ang nagdesisyon for you? Iniwan ko po yun sa kapatid ko at ang kausap niya po yung kapatid ko. Kasi po kailangan ko na magtrabaho, hindi lang isa yung anak ko. Nag-aaral po yung panganay ko. Oh, pero hindi mo ba Wala hinanap sila sa nung mga 2 ganyang weeks? eksena. Excuse me naman. Wala sa'yo yung anak mo for 1 week or 2. Na, alam mo ba kung na kanino? Kasi 2 weeks old daw Alam nung ko po, kasi iniwan kausap, na. bali pinag-usapan na namin ng sister ko yun. Okay. Naiwan na muna kay Donna. Opo, nagtiwala naman ako kasi kilala siya ng kapatid Okay, ko. pero nabalikan mo ba yung anak mo hanggang mag 2 years old? Opo, stay in po kasi ko dun sa bar na pinapasukan ko. So, ang hirap po na uuwi ako, iniipon ko na lang yung pamasahe kahit nga kumain eh. Tinitipid ko yung sarili ko eh. Masuportahan ko lang mga anak ko eh. Okay, pero I think walang karapatan ng kapatid mo na mag-iwan ng anak mo sa iba, ha, KP. So, dapat may alam. Anyway, nandyan si Attorney Lorna Kapunan. So, for 2 years, kailan mo siya huling nakita? Last month lang, eto lang po kasi nung nagbabike ako sa Bliss, hindi pa po nila yung sinasabi sa akin na andito yung anak ko kung hindi ko po maririnig. At yung mga batang chismosa, malilit sa amin chismosa na eh. Kasi naririnig sa salita niya, sa bunganga niya po. Kasi ang sinasabi mo, totoo ba, Donna, na hindi man lang sinilip, hindi man lang tinex? Ano ba? Opo yan, marami po magpapatunay na hindi So, niya hindi man ako lang kumukuha ng sinisilip simpatya yung ng anak niya. kapitbahay po. Kasi ayoko Marami nang po binubuli yan. ako ng tao. Marami po talaga nag-ano na, KP, di kita tinuring na Iniingatan iba. ko nga to Teka eh, lang, yung wait pangalan lang. ko eh, O ako apelido din, ko. inaantay ko dito Oh, para ay, sabihin ko hindi. lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. May iniingatan Wait akong lang. pangalan. Wala kang Hindi ako iniingatang gaya mo. pangalan. Chismosa Oy, may ka pinag-aral. kasi. Hindi ako chismosa. Sus. Hindi ako chismosa. Ang May dami pinag-aralan nagsabi. ako. Ay, nga ako, uy. KP, ako ang nag-alaga ng anak mo. Anong sinasabi mo sa Okay, mga kapitbahay? salamat. Wait Wala lang, akong- makinig Uy, ikaw, ka. ikaw Wait yung lang, ano makinig eh. ka. Yan ba yung Alam ko pinag-aralan? lang magaling Wala, ka. wait ka. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wala ka nang ang utang na loob. Ichinichismis mo pa ako. Na ipababarangay mo ako. Na pinalabas mo, na kinidnap ko yung anak mo. Sena mo, artista ka na. Artista Hindi, ka na. eh. totohanan lang Ay, tayo, ayun, KP. totoo. Kasi Ako pinagkakakitaan totoo, yung totoo bata. lang Ayun ang nararamdaman totoo. ko. Pinagkakakitaan mo yung anak Hoy, ko. hindi ko Ako. pinagkakakitaan ang anak Sus, mo. nililimos mo nga eh. Hoy, Ah, ano ka? talaga? Ang Totoo kapal yun. naman ang mukha mo. Okay, KP, pero at this time, kaya mo bang, sorry KP, mahirap kasi nating maintindihan, Donna, kasi syempre kung hindi mo anak, hindi mo ba ni-ready ang oras na ito na maaring bumalik ang tunay na ina at kunin, 'di ba? Pinaghandaan ba ang pangyayaring Mama ito? Carla, pinaghandaan ko naman po yung araw na yan eh. Pinaghandaan ko po yan. Kahit sa mga anak ko, lalo na sa panganay ko, kasi ano po eh, yung panganay ko siya na yung tumayong mami-mamihan niya. So ako mama tawag niya, doon sa panganay ko tawag niya mami. Magmula baby, mami na talaga tawag niya doon. Tapos sa asawa ko is papa. Once na nakita niya si KP sa Bliss, ang tawag lang niya KP. Tinuturuan niya eh. Oy, hindi! Diyan ka nagkakamali! Bakit sa tingin mo, Excuse me, ang KP bata. lang? Itinuro mo ba si KP na nanay o ayaw na rin nung Alam bata? niyo po, Mama Carla, kanina, kausap namin yung bata. Sabi ko, babalik ka na kay Mama KP. Ang sagot niya po sa akin is no. Normal na takbo ng isipan ng isang ina o ama. Kapag kailangan ng tulong, ang unang tinatakbuhan yung biyanan or nanay. Gaano man kalayo yan, takbo yan sa biyanan, takbo sa nanay. Walang mag-aalaga sa anak ko, alagaan mo muna. No? Pero dito, parang hindi natakbuhan. Even the mother-in-law, si Beth, parang hindi kabisado ni Beth ang tunay na mga pangyayari sa likod ng mga naganap ngayon.
Para ngayon lang siya nagigising. Ganun pala. Tinitingnan ko lang yung kapakanan ng bata. No? After all, hindi naman tayo magde-decide dito. Gusto nga natin mapagkasundo. Tinitingnan ko lamang kasi yung 2 years na nawala sa'yo, ang sabi mo, pinaalagaan mo sa kapatid mo yung bata. Yung kapatid mo, ipinasa naman kay Donna. Pero doon sa 2 years na yon, sa isang linggong hindi mo makita yung anak mo, parang makati ang katawan mo. Kailangan mo makita yung anak mo. Gusto mong malaman anong nangyayari. Nung birthday ng anak mo, hindi mo ba pinasyalan? Hindi mo ba? So, ito yung mga bagay na tinitingnan namin. Mabibigyan mo ba ng panahon ang anak mo kung mapunta sa'yo? Mabibigyan mo ba ng magandang guidance, moral values, foundation? Mabibigyan mo ba ng magandang kinabukasan ng bata kung sa iyo mapunta? No? So, iyon ang mahalaga. Hindi yung pag-ibig o pagmamahal ni Donna doon sa anak mo. Hindi yung tunay na pagmamahal mo sa anak mo. The question here now is, doon kasi sa pinakita mo, parang kulang na kulang bilang ina. Hindi ko alam kung bakit after 2 years saka mo habulin, no? Maibibigay mo ba sa bata ang pagmamahal, ang panahon, ang atensyon na kakailanganin niya? Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, anak, sa bar lang ako nagtatrabaho, mahirap lang ako, maliit lang ang bahay ko. Hindi pwede yun sa isang magulang. Inaasahan ko na bago matapos ang programa, hindi na kayo dumating sa korte, no? At mapagkasunduan nila lamang. Ang unang-unang reaction mo sana, KP, ay pasalamatan si Donna na nag-alaga sa iyong anak. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Maraming salamat. Talaga pong, kung susundan natin at napanood yung buong episode yan, medyo kukulo ang dugo nyo kay KP, yung ina, na hindi alam kung ano ang priority. Can you imagine? 2 taon niyang hindi nakita yung bata. Nag-birthday yung bata na hindi man lang siya nagpunta. Now, kung ipinagkatiwala mo sa kapatid mo yung anak mo para makapagtrabaho ka sa bar, bakit 2 taon bago makita mo uli? Bakit napunta yung bata doon sa kapitbahay nung kapatid mo? See? In other words, alam mo na nandun sa kapitbahay sa ibang tao yung anak mo, pero dumaan pa rin ang 2 taon nang hindi mo nasilip yung anak mo, malinaw na malinaw to, pabaya kang ina. Yan. 10:04, kung sakali pong meron kayong mga suwestyon, mga komentaryo, mensahe hinggil po dito, maaari kayong mag-text sa ating programa. I-text lamang po ninyo ang inyong mensahe sa ating comment section ng ating Facebook live stream sa 92.3 True FM o sa FB Messenger ng Dr. Love, o pwede kayong tumawag sa 863-1578 at 863-16674. Oras, 10:04. The Four Aces, A Woman in Love, nagbukas po sa ating pangalawa at huling bahagi ng programang Dr. Love Radio Show. 10:14 ang tumpak na oras. Batiin lang po natin at nakikinig ngayon ang ating mga kaibigan. Magandang gabi at happy listening sa ating kaibigan si Kumaring Zenny Dayang Hirang. Good evening and happy listening. Si Chato Sakluti ay nakatutok na ngayon. Julie Singkay ng Davao City, maraming salamat. Engineer Mercy Santos, Dr. Edwin Bernabe, kumusta kay Baby Bernabe at kay Kay Bernabe, ha? Maraming salamat. Elizabeth Villa Gonzalo, Myra Bulisa Eileen na malapit na mag-birthday sa July 4, gaganapin sa Manila Hotel. Marivi Viola, good evening and happy listening, at mga barkada ho natin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, good evening and happy listening. Lunes po ngayon, syempre, pag Lunes ay binibigyan natin ng pagkakataon ng suporta natin sa ating mga kabataang talented, ayan, mga kabataang talentado. Tama ba yun? Talented, di ba? At kasama dyan ng ating kaibigan si Lance Abellion ng spoken word artist natin, na for more than a year now ay kasama natin dito at patuloy tayong ina-entertain sa mga isinusulat niyang mga poems, mga tula na binibigyang buhay tuwing Lunes sa ating programa. Let's welcome Lance Abellion buhat sa Sampaloc, Manila. Lance, good evening.
Magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa ating po mga listeners tonight. Gandang lalaki pa rin ng Lance Abilion ngayon. How was your weekend, Lance? Yes po, syempre, it was a good weekend. Medyo naging busy po tayo sa maraming bagay. Ayun, so yun po. Kumusta ang Laya Philippines? Anong mga project ngayon? Yes po, speaking po of Laya PH, so yun po, ang Laya PH po ay, syempre po, kami po ay puspusan na po ang aming paghahanda po para po sa nalalapit po naming 7th anniversary show. Wow! Sa July. So, abangan niyo po yan. Ipo-promote ko po soon. Yun po, so busy po kami for our anniversary show at sana po, mamaya po ipaplug ko po ang mga detalye po ng aming palabas for Very our good. 7th year this year. Very good. Samantala, ano ang inihanda mo ngayong gabi para sa ating mga Dr. Lovers at sa iyong mga fans, sa mga nakaabang sa iyo tuwing Lunes? Okay, so ang inihanda ko pong tula po para ngayong gabi ay alam naman po natin lahat na may nag-birthday po kahapon, ano po. Meron ba? So, meron pong nag-birthday. Opo. Oo. Itago po natin sa pangalang Brother June Banaag OP. Yan. So, at yun po, at dahil po doon, Brother June, surprise, lo and behold, akala mo po tapos na po ang birthday celebration. Nagkakamali ka po. Dahil ang tula ko po ngayong gabi, Brother June, ay para po sa iyo. Wow. Sa pagdiriwang mo po ng iyong kaarawan. Excited ako. I'd like to hear that. Okay. So, para po handugan ng ating birthday celebrant, sisimulan ko po ang pagtatanghal ng tulang ito sa pag-awit ng korong Minamahal Kita ni Ruben Tagalog. Wow. Ang pamagat ng tulang ito ay sa panibagong ligto. Minamahal kita, pagsinta ay di nag-iiba. Hindi mo ba nadarama, sinta? Bawat kilos ko'y pangarap ka. Minamahal kita, tanging sa iyo ang aking pag-asa. Asahan mo, dalangin ko tuwi na. Minamahal kita. Sa panibagong ito, ang kalendaryo, mga kamay ng orasan ay nagdiriwang dala ng isang panibagong yugto. Pumapalakpak ang mga bituin sa dilim na habang papalapit ang buhang liwayway ay ikaw ay hinahagkan. Niyayapos na parabang nilalambing na parabang isang bagong silang na sanggol na kung saan paulit-ulit mong kinakabisado ang bawat kulay, anyo ng mga palamuti na natatanaw ng iyong mga mata. Ng bawat musikang pag naririnig mo sa iyong tenga ay mapapaindak ka kagaya ng isang agos ng ilob, ng pagliyag ng apoy, sinasabayan ang bawat tiyempo ng tugtog, ng dagungdong, ng tibok ng iyong puso na nagsasabing, binabati kita sa iyong pag-iral. Dala ng isang panibagong umaga ng pagpilas ng buhay ng isang blankong pahina na naghihintay na masulatan ng iyong mapaglakbay na diwa. Na nagtatayo ng mga panibagong mga tanda, ng panibagong marka ng iyong pagbangon mula sa mga saglit ng iyong paglagapak sa sahig, mga bagay na nagpapaalalang paulit-ulit ka mang madapa ay handa ang daan. Ang diretsyong kalsada para ikaw ay akayin. Napatagin ang mga lubak at pabalikin sa daang nalimutan mong daanan na handa ang may likha na gamutin ang tinamumo at muli kang hagkan mula sa nakaraan. Sa pagtahak mo sa iyong panibagong yugto ay pumapalakpak ang mga bituin sa dilim na habang papalapit ang buhang liwayway ay ginuguhit mo sa muka ang isang ngiti. Isang ngiting may ningning na katulad ng mga bituin minsang kang tinuruang mangarap sa iyong kamusmusan at hinahatid ka ngayon sa iyong kinatutuntungan. Hayaan mong batiin ka ng buhay na iyong tahanan, ng iyong katatagan sa mga hamong iyong nalagpasan.
ang buhay mong nagsisilbi mong tanghalan. Nabatiin ka sa patuloy mong pagkilos at paghinga. Belated happy birthday po, Dr. Love. Wow, maraming salamat. Panibagong YouTube. Thank you, Lanza Belion. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Wow. Meron tayong Yes, po. mga activities na babanggitin ka kamo sa Laya PH ba ito? Itong mga forthcoming activities ninyo? Yes po. So, syempre po, kagaya po ng nabanggit ko po kanina, magkakaroon po ang Laya PH ng aming 7th anniversary. We will be having a 7th anniversary show named, ang pamagat po ng palabas namin ay This Is Us. Gaganapin po ito sa July 27 and August 3. Yes po, 2 Sabado po naming ipagdiriwang ang aming ikapitong taon. At asahan niyo po sa palabas po na yon ay mas tuluyan nyo pa pong makikilala ng mas maigi ang mga members ng Laya PH, kabilang na po ang inyong lingkod. This will be held po at Caperosa Steakhouse sa New Manila sa Hemody, Quezon City. So, 400 pesos po ang ticket na may kasama pong drinks. So, yun po, sana po ay masamahan niyo po kami sa aming ikapitong taon. At ayun po. Nga po pala, syempre po, speaking po of Laya PH, binabati ko po ang mga kapatid ko po sa Laya PH, kay Mami Edna Abelion ng magandang gabi. At syempre po, special shoutouts po kay Sir JC Calasikas po ng Bulacan. At yun po. So, at syempre po, meron po akong gustong batiin po pala on the air. No? Alam ko po, matagal nyo na po siyang hindi nakakausap, no? Pero for sure po, matutuwa po siya, nababatiin ko po siya ngayong gabi. Binabati ko po si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union ng magandang gabi. Ayun. So, thank you. Maraming salamat. Yeah. Yan po. So sana po, Aling Lourdes, kung nasang ka man po, ay dyan ka lang at ayun. Sana po, ligtas ka dyan. Thank you very much. Maraming salamat, Lance. Thank you and have a nice evening. Hindi po, happy birthday to the Thank you. I appreciate it. Thank you. Si Aling Lourdes, kung nakikinig ka, Aling Lourdes, dyan sa San Fernando, La Union, saan ka man naroroon, dyan ka lang, huwag kang alis. 23 minutes after 10 o'clock, sandali po lamang bigyan daan natin itong mga nag-text sa atin, yung ating EP ko, si Jake Bakud, sandali lang si Maria Erica Yeklo Pena ng San Pedro, Laguna, buwabati na magandang gabi. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, Alani Hungko ng Kuwait, good evening. Si Lean ng Brussels, Belgium, bubati ng belated happy birthday. Hindi nabasa ang greetings ko last Friday, better late than nothing. Happy birthday po. Maraming salamat, Lean. Thank you, Lean. Thank you, si Lean ng Brussels, Belgium. Si Lina Ho ay bubati ng more birthdays and more blessings to come from Plaridel, Bulacan. Francis Anthony Gador, happy birthday, Dr. Love from Antipolo City. Judith Vicente ng North Caloocan City. Angelita Banato ng Pateros. Marvin Riabad ng North Caloocan. Magandang gabi. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Au Villaflor. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Avalon Mites, Sherry Picho ng Seattle, Washington, Chato sa Avedra sa Cluti, Lori Feria Flores ng Pasay, Carlo Torres, Concepcion. Ay, si Carlo, tagal na wala nito, A blessed evening, Brother June, and to all Dr. lovers. Missed interacting with you, but tuning in regularly. From Malate, Manila. Thank you, Carlo. Mercine Mabutot Wilfred. Carmelita Lina Neira, Emerson Alvarez ng Pasig City, Jane Matrimonio ng Yokohama, Japan, arigato gozaimasu, and Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorleen Gonzalez ng Metro Davao. Yan. Kasama si Mami Lorleen Teresa Alforque Gonzalez. Lahat bumabati ng happy birthday. And speaking of birthdays, hindi ko alam kung ano ang inihanda ng ating executive producer, si EP ko, si Jake Bakud. Meron daw siyang mga surprises para sa atin. Tingnan nga natin kung sino itong, meron daw greeting number 1.
Tingnan natin to, ha? Jake, sino itong gustong bumating ito? Kilala ko. Pong hindi makakalimutan kasi kinabukasan fiesta po ng San Juan, June 24. Ang masasabi ko lang po, first time na nakasama ko kayo during your trip to the canonization of Pedro Calungsod, which is 2012. And then nasundan na po yung pagsama ko sa inyo every other 2 years, I think, or 3. Ang masasabi ko lang po sa ginawa niyo po ito ni ni Kaka Pipito Reyes is nagkaroon po talaga ng bonding ang mga pilgrims, naging magkakaibigan, and then meron po kayong naisip na magkaroon din po ang Dr. Love ng outreach program, yung sa mga pagtulong po sa mga nangangailangan. I remember maraming tayo mga napuntahan na mga lugar sa pagtulong na ito. And then, ang ko lang po, ipagpatuloy nyo lang po. Congratulations po na meron po kayong, may another show po kayo na face-to-face. At the same time, na ipagpatuloy nyo rin po yung pagbibigay payo, Dr. Love Show. Kaya po, napakasaya po namin na kayo po ay bumalik para mabigyan po ang lahat ng mga tao ng kanya-kanyang problema, na nabibigyan niyo po sila ng kasagutan, mga payo. Brother June, isa na po ako sa nagpapasalamat na nakilala ko po kayo at nakapag-join ako ng pilgrims na ito. Ang wish ko lang po, Brother June, is sana abutin pa po kayo ng 100 years old. Okay lang po ba sa inyo? Anyway, okay pa naman ang health niyo eh. So, yun na lang po, Brother June. Maraming salamat po. Happy birthday. I wish you all the best, lalo na po yung health niyo. See you soon, Brother June. I love you po. We love you too. Bye. Thank you. Si Lilibeth Pernesita is from Barangay Isabelita, dyan po sa San Juan. At isa sa mga pilgrims natin na naging parang kapatid ko na po, si Lilibeth Pernesita. In fact, talaga natutuwa po ako sa mga pilgrims ng Dr. Love na kapag nakasama namin siya sa ating mga paglalakbay, they share with us their ups and downs, mga problema, achievements, and everything. Ang isang bagay po talaga na ikinatutuwa ng inyong lingkod sa mga pilgrims ng Dr. Love, they all end up to be like very, very close friends, you know? Mga malalapit na magkakaibigan. They gather together every now and then. Nagkikita-kita sila at kasama po ng Dr. Love Radio Show na tumutulong sa mga nangangailangan. Maraming pagkakataon na we had medical mission, medical and dental mission sa Zambales. Jake Bakod, alam mo sa Zambales, meron dyan yung mga ITAS, no? Dinalhan namin ng pagkain, gamot, mga doktor, may mga kasama kami doon. Pinanik namin yung bundok, kasama yan. Si Lilibeth Pernesita, tumulong tayo doon sa mga kaibigan natin dyan sa Batangas na naapektuhan ng bagyo. At napakarami nating mga natulungan. Sa bayan ng Batanes, tumulong ang Dr. Love Pilgrims para makapagpagawa ng isang kampana para sa cathedral sa Basco, Batanes. At marami pang iba. Meron pang surprises si Jake Bakod at ang ating production staff na hindi ko alam. Pagbabalik ko natin, ang ating oras, ganat na ang 10:30 ng gabi. 10:32 ng gabi ang ating tumpak na oras po ngayong Lunes ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Pang ilang taon na ba natin? 26? 26 na yata or something. Well, anyway, hindi ko alam kung paano ginawa ng production sa pamumuno ng ating executive producer si Jake Bakod. Kung paano na-contact itong mga pilgrims ng Dr. Love. Sinurprise niyo talaga ako. Maraming salamat. We have a second surprise birthday greetings ang ayon sa ating direktor at sa ating producer. Alamin natin kung sino naman itong babati na ito.
Hindi ko kilala, hindi ko ma-introduce. But let's see. Alamin po natin. Hello, Brother June. Alam ko to. Bakit ka ba namin mahal? Kasi yung mga sinasabi mong words na conejo, escabeche, ano pa ba? Ha? At ang hindi namin makakalimutan, lalo na ako. Ano yun? Okay. At ang hindi namin makakalimutan is sa pilgrimage natin, after natin kumain, kayo, kasama ng nanay ko at ibang mga tao, lumalabas at may ginagawa doon sa labas. Ano kaya yun? Brother June, happy birthday. Ito ang pamilya ko. Okay? Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsikat. Sumainyo nawa, maligayang tunay, may manawali. Maligayang buhay, maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagtanda. Maligayang buhay, ay manawali, lumawi ang buhay. Manawali, lumawi. Thank you very much, ang Bernabe family. Si Dr. Edwin Bernabe, si Kay Bernabe, at yung mami nila si Baby Bernabe. Matagal na po nating nakasama natin sa Holy Land, ilang paglalakbay natin sa Europa, kasama natin yung pamilyang yan. And yung kinukwento ko sa inyo sa South Korea, sa Naju, South Korea, itong si Dr. Edwin Bernabe. Ito po yung nakatanggap ng isang biyaya buhat sa Panginoon at sa Mahal na Birhen nung siya ay naghilamos kasi malabo na yung kanyang mata talaga. Yung isang mata niya, napakalabo na. And naghilamos siya ng tubig galing dun sa bukal ng tubig na lumabas dun sa Blessed Mother's Mountain. And pagkatapos siya naghilamos, that was the time na nagkaroon ng dancing sun na nakita ng mga kasama nating pilgrims, no? Si Edwin, hindi na niya napuna yung dancing sun na yun because he was very excited dahil yung mata niya nagliwanag. Yun. Edwin, maraming salamat sa iyo and send my regards to your mom, kay Baby Bernabe. I'm still praying for her. Pinagdarasal ko pa rin ang kanyang kagalingan. Maraming salamat, baby. Thank you very much. We love you, Edwin and Kay Bernabe. Thank you and the whole Bernabe family. Thank you very much. Nakakatuwa itong mga pilgrims natin. Incidentally, magkikita-kita po ang mga pilgrims ni Dr. Love sa Sunday, June 30 sa Manila Hotel Cafe Ilang-Ilang. Yung mga pilgrims natin, magre-reunion na naman kami sa Cafe Ilang-Ilang. I think this will be at 11 o'clock. Pamumunuan naman ito ng grupo ni na Lilibet Pernesita, ni na Zenny Dayang Hirang, ni Mark Herrera. Yan, magtutulong-tulong sila para maayos po itong event na ito. Maraming salamat sa inyo at sa buong production staff natin, kay Ipiko, kay Jake Bakud. Maraming salamat sa pagsasaayos sa mga surprises. Meron pa! Meron pa. Alamin natin, sino ang pangatlong babati? Wow! Maraming salamat. I'm so glad talaga na nag-extend ang ating birthday celebration. Let's find out, sino ang pangatlong babati sa atin? Alamin natin. I want to send my regards and birthday wishes for a special friend, and he's a brother from Philippines. He is Brother June. Brother June, I know him since 14 years. Yes. First time I came to Philippines, he hosted me. He gave me all the nice hospitality, security, and even
he hosted me in his program on his radio. It was really, I don't forget those moments. It was very nice, and till now I appreciate what Dr. Love did for me. We became close friends, and really I admired him for many reasons. First of all, his birthday date is like my birthday date, maybe 1 day difference only. And the other thing, Brother June, he has a charismatic existence, and where every place he goes, he shows his wisdom, and he spread his love. Here our team always like to see him. All the guides, the suppliers, everyone loves to work with Dr. Love. Even when he speaks to the pilgrims, he can impress them, and he is the reason for bringing more pilgrimage from Philippines to Israel and Palestine. During this period we are passing through, we are missing Brother June, but hopefully I'm sure that we will meet soon, because I know my Brother June, his heart is in Jerusalem. Yes. And I wish him a happy birthday, and good health, and long live, and prosperity, and all the good thing for his future. We love you, Brother June, and regards from Jerusalem. Thank you very much. Si Wizam Aziz Tuma. Paano niyo nakuha si Wizam? Alam ba ninyo na birthday ni Wizam ngayon? Magkasunod kami ng birthday. Si Wizam ay hindi ordinaryong tao sa Israel. Wizam is the honor of Gem Travel, who handles everything, yung land arrangement namin sa Israel. For 14 years, magkaibigan kami niyan si Wizam. He has a hotel in Bethlehem. Actually, sa labas ng Bethlehem, sa Jerusalem, no? Meron siyang hotel doon. And, we appreciate it very much. Wissam, thank you very much for the wonderful message. I'm looking forward to really seeing you the soonest possible time. And I promise you, we will go back to Israel. And we will visit Palestine again. We will visit Bethlehem and the other parts of the Holy Land. Thank you. I appreciate it very much. Mr. Wissam Aziz Tuma. Yan. Galing ng production natin, ha? Pati yung kaibigan ko sa Israel, nahuli niyo, ha? And yet, he is celebrating his birthday today. Nakuha niyo makakuha ng message sa kanya. Thank you very much, guys. Maraming salamat. We have 41 minutes after 10 o'clock. Sa mga nanonood po sa ating programa, sa mga nakikinig sa atin, unti-unti nakikilala po ninyo kung sino si Brother June at ang mga kaibigan na nagtiwala kay Brother June, at talagang ito ang mga taong hanggang sa ngayon ay mga kaibigan ko pa rin po. Mga close friends na talaga itong mga tao ito. 10:42, hindi po titigil ang ating production sa pagbibigay ng sorpresa sa atin. Meron pa ba tayo? Meron pa nga, mamaya, pagbabalik, ha? Okay, 42 minutes after 10, kayo po ay nakikinig sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Siyempre, babalik tayo mamaya ho. Pero gusto kong iparinig sa inyong isa sa mga awiting paborito po ng inyong lingkod. Isa sa mga awiting na-identify na rin sa programang Dr. Love Radio Show. Narito si Nat King Cole. Alright, 10:46 ang tumpak na oras. Ihanat niyo ko ng headphone
o whatever na po pwedeng magamit ng ating guest. Sinurprise na naman ako. Pero last year, she was here. She was here last year. Kasi pag nagpupunta yan dito, hindi po pwedeng hindi naman magparinig ng kanta. No? Parang alam niyo Thank you guys. Maraming salamat sa pag-convince nyo dito sa napakagandang babaeng ito na na dumalaw dito sa ating programa. Busy ito. Nagluluksong tinik to sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's welcome Miss Asia's Diva, Timeless Diva, Miss Dulce. Wow. Thank you very much. Bigyan mo nga ng microphone si Bigyan mo microphone si Dulce. Oo, sandali Medyo tumakbo yung ating technician. Okay. Di, ako ayun na. Dinig mo na ako? Oo, dinig na sige. kita. Happy birthday to you. Happy birthday Talaga to naman. you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Dr. Lab. Thank you talaga naman. Dulce Paha ang umawit. Kasama na rito, mamaya papakilala ko yung kanyang mga bodyguards na dalawa. Alam niyo, itong dalawang batang kasama niya, nung araw, nung una ko makilala si Dulce, ang liliit pa nitong mga ito. Ngayon, dalagan-dalaga na, Diyos ko. At saka si Abby, naalala niya yung pagkaharap ka niya sa TV, sabi niya, Mama, kung bihisa, nakikita ako ni Dr. Lab. Nung araw, Oo. Tapos sabi mo, text mo sa akin, anong color damit niya? Abi, nakikita kita, red ang damit mo. People are asking, paano daw naging very close friends kami ni Dulce? If I remember it right, there was an event. Anniversary ng St. 30th. Paul. Yeah. No. 30th anniversary ng Teleradyo, if I'm not mistaken. Ganun ba? Oo, ng DZMM nung araw. Wala naman DZMM ngayon. Sa Araneta Coliseum. That was the 100 years of St. Paul. Was it? Yeah. I am not ashamed of the gospel ang title. No, ganito. Gusto mo ikwento ko? Oh, sige nga. 100 years of St. Paul. Yeah. Ang nag-invite sa akin doon si Father Mario Sobreviñas. Sobrejuanito. Sobrejuanite. Oh, Juanite. Tapos, pero kilala na kita noon. Yung nakikinig na ako sa'yo talaga. Fan na fan mo na ako. Naku naman. Oo, hindi mo ako kilala. Tapos, noong kami ni Nolene Cabahog nasa isang dressing room ng Araneta Coliseum. Tapos pumasok ka, snabero, pumasok ka, tingnan mo lang kami, diretso ka doon, ganyan. Kasi naman, Dulce naman yun nandun. Sabi ko, naku, ito alam ko, si Dr. Lab ay medyo snabero, hindi ako, So, hindi ko binati. Hinarang kita sa daanan. Oo, natatandaan ko yun. Yung saya ko haba-haba, hinarang kita. Sabi ko, hi Dr. Lab, sabi ko, I'm Dulce. Sabi, of course, who doesn't know Dulce? Sabi ko, I'm your fan kasi lagi ako nakikinig sa'yo. Magmula noon, naging best friends na kami. And you gave me the very first CD. Yeah. Yung album na yan, yung unang-unang box na binigay sa akin. Ikaw ang kauna-unahang taong binigyan ko. Really? Hanggang ngayon nasa akin pa yon. Kaya nagdala ako kasi sabi mo gutay-gutay na. Gutay-gutay na nga. Yung ano niya, yung may gasgasa siya. Tapos, kailan pa naman yun? Ilang taon na yun? Oo. That was my 30th anniversary in the music industry. Okay. At least napatunog mo na. Yeah, naman. Oo. Ako'y sadyang dakila. Things like that. Madalas napapakinggan yan sa programa ko. Oo naman. And how's everything with you, my dear? The Lord is so good kasi alam mo naman, God meets our every need kahit alam mo yung nangyaring windang-windang sa buhay. But I have chosen na kasi to just look at the yung magandang bukas namin. Yes. You have been through a lot of... Alam ko yan, alam mo yan. Alam mong na-witness mo lahat yan. But iba ang Dulce. And I'm telling you sa harap ng mga anak mo, hanga ako sa iyo sa tibay ng dibdib mo, sa tibay ng pananampalataya. Tumatayo ka talaga. Pag nadapa, tayo. Tayo lang ng tayo. Alam nga naman, mabuting mabuhay, mas mahirap mamatay, magastos pareho, mabuhay na lang. Pero, dahil, madaming mga nakikinig sa atin ng mga namong problema na parang it's the end of the world for them. May mga taong paladasal, pero pagdating ng problema sa buhay, yung kwento sa Bible na yung mga
mga binhi ng Panginoon ay na napatapon sa lupa. Pagdating ng panahon na andyan ang pagsubok, namamatay ang binhi ng Panginoon. Napunta sila sa yung mababaw na lupa or sa batuhan, o sa mga madamo na lugar. Namamatay. Ano ang sikreto ng dulce at laging tumatayo? Siguro kung ibabase natin sa binanggit mo na yan, yung sa parable ng Panginoon, yung marahil ay yung naitanim na mga buto ay napunta sa matabang lupa. Yes, yes. So, doon napoproduce yung nagbubunga siya at ng nagbunga. mabuti. Oo. Lagi ko nga yan, Dr. Love, nagiging parang illustration ko na true to life kasi nangyari talaga sa buhay ko. Yes. Na kung ano yung nagiging bunga doon sa kung ano yung itinanim mo, no? Yung pagbangon kasi siguro naging magmulang ipinanganak yata ako, Dr. Love, kasi diba, pinanganak ako para akong leon binitawan sa gubat. Yung wala talaga, hindi ko dinanas yung nakalinga. Ganun. Nabuhay lang talaga, kahit namamatay, nabubuhay. At pinilit mo pang mamatay, di ba? There was a time, nagpahiga-higa ka sa karsada. Di ba? Kailan lang nalaman ng mga anak ko yun, nagulat sila. Talaga? Oo, ginawa ko yan kasi syempre yung akala mo wala ka ng pag-asa, but through the years pala, lahat yung pinakita ng Panginoon sa iyo, since I was very young, parang mas ngayon mo siya unti-unting naiintindihan. Kaya mas lalo mong, kumbaga kahit ano pa yung papasok na bagyo dyan sa'yo, kung ano man yung mga dilubyong nangyayari, mas pipiliin mo talagang mag-survive, mas pipiliin mo talagang tumayo, bungon talaga, sapagkat klaro sa akin na ang Panginoon nandyan, di ako bibitaw, di ako iwanan. Kasi kung nung araw pa, sabi ko kung klaro yung mga deaths ko from 1 year old to 8 years old to 13 to lahat yan, sabi ko, kahit na anong nangyayari, meron at merong sumasaklolo sa akin. Vivid sa memory ko lahat yun. So, nandyan ang Diyos. And maaring kung ano man yung naging kwentong, alam kong naikwento ko na sa'yo before na parang yung hinahound ka ng diablo because merong covenant, diba? Merong pag-ugnayan sa kanya, diba sinasabi naman na nagbabayad yung mga susunod na henerasyon. So, parang napasok ako sa sumpa, Dr. Love, pero since I surrendered, diba? I surrendered everything to the Lord, and klaro naman yung sinabi na once you surrender to the Lord Jesus Christ, lahat yan talaga, His precious blood, yun talagang tumubo sa akin. And maraming, kumbaga, okay, kahit na hinahabol ako ni Satanas, wala naman siya magawa. Kasi, limitado ang power niya. And God is all-powerful. This is what we call generational curse. Yes. Ano? Yes, oo. At yan, mawawala yan. Yes. Tanggapin mo lang ng Panginoon. Yes. Cut off. Kaya sabi ko, Lord, di ba, nung sumuko na ako, tinanggap kita, sinuko ko ang lahat sa'yo. Kaya naniniwala ako, nagtitiwala ako, natapos na sa akin ang lahat ng sumpa, ng kahirapan, ng kamatayan, ng sakit. At ang mga anak ko mabubuhay silang mas matiwasay at maayos na mas matatanggap nila lahat yung blessing. At nakikita natin yan. Nakikita natin yan. You are Amen. happier now. I am. Oo. Diba? Anyway, bitin ang oras natin. Tapos na? Dapat pagbalik mo rito, yung simula pa lang ng Jake, pagbalik ni Miss Dulce, simula pa lang ng programa, kami na. Kasi pag nagsimula na kami ng kwentuhan nito, mga spiritual chubachenes namin, ay kulang ang 2 oras sa amin. Kasi nga sabi niya, punta ka mag-promote ka. Sasabihin ko na July 19, may show ako sa Teatrino. Dito San Juan? Yeah, Teatrino in Green Hills. Guess ko mga July 19, dahil birthday niya sa July 20. 22. 22. Kailangan kasi weekend. Ayan kasama ko si July 19, 7:30 p.m. sa Teatrino. Sinong kasama mo? Alicia is guest and for tenors. For tenors? Diba? Ba't hindi nagpupunta rito for tenors? Sige. Si Jemima is with you? Yeah, and Jedida. Kasi Jedida. Si Abby kasi is Jedida kay Ayla Abigail yung buong pangalan. Mas gusto niya Jedida ang kanyang name. Oo, Abigail. Kasi maraming Abby. Oo nga. Abangan niyo yan, 7:30 on July 19. July 2 ay birthday naman ng aming kaibigan, na si Madam Imelda Romualdez Marcos. Happy birthday, Ma'am. And 22, may event ba si Madam?
May hindi ko pa... Matanda na siya. Hirap na kumilos. Actually, 94 na siya. Really? 95 na ba ngayon July? Ganon? Baka parang hirap na. Pero anyway. Si Ma'am Shirley Torrio. Shirley! Ano siya? Namimiss ko si Dr. Lisa. Oo. Pwede siyang makinig dito sa FM. At mapapanood niya ako sa Face to Face. Shirley, Face to Face, Channel 5. Nakaka-stress yung Face to Face. Totoo. Pero alam mo, ang dami ko natutunan. Tsaka na natin magkwentuhan na. Okay. May kakantahin ka ba? Siyempre, alam nga naman. National anthem namin yan. Kahit mag-overtime tayo, ha? Kahit mag-overtime. Okay. Ano oras ba matapos ito? Hanggang 11 lang ako Akala ko 12. Oo, kakainis. Hindi, babalik siya. Babalik siya. Sige, Okay. kakanta na kami. Before the concert, sige. Yay! Kailangan kumanta ka. Usapan Sige, ng okay. klaro. Diyos ko, sabi ko ito. Hi to my producer, Miss May Arenas of Echo Jam. Abon, thank you. And happy birthday to my kuwaring Helen, ninang ng mga anak ko. Kumaring Helen, happy birthday. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamali. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang doon nakatago. Hindi ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hindi giliw ko hanggang sa libingan. Sarap mabuhay, lalo na't may lambingan. Bigaya sa puso ay di na mapaparang. Happy birthday, Brother June Banaan. Thank you. God bless you mightily. The Lord is using you mightily and napakatibay na mga naibibigay mo sa amin ng mga paalala, Dr. Lam. And I really appreciate you all these years. Praise I thank the you so Lord. much. Hindi ka Kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hindi giliw ko hanggang sa libingan. Okay, sarap mabuhay, Bigaya sa puso ko ay di na mapaparang. ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Beautiful. Ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Wow. My daughter. At ang mga anak, kilala mo mga anak mo. Jemima, taas ang kamay ni Jemima. There we go. And si Abby. Yun. Ganda lang. Yan na. Thank you Blow very your much for that. candle. Wow. Yes, happy birthday.
Thank you so much, Lord, for everything, for all the blessings. Thank you, Lord. And to all my friends. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Thank you. Thank you, Jared. Thank you to the staff. Wow, maraming Oh, galing salamat. naman Thank nila. you very much. Ang ganda ng mga anak ni Dulce. Parehong dalaga pa yan, ha? Oo, wala pang plano. wala. Well, anyway, overtime na tayo. Oo nga. Pero, Goodbye. babalik si Dulce before, ano bang The date? concert. July Oo, 19. before the 19th, pabalikin natin siya rito. Gusto Pero niyo buong show? the whole show, kasama natin siya dahil hindi pwedeng hindi kami magkwentuhan. Nandito ako 9 ng o'clock kanina. That early? Oo, siyempre. Ayoko malate eh. Diyos ko, ano ba yun? Nakakain na ba itong mga ito? Hindi pa. Di bale. Well, okay anyway, lang. pabalikin natin sila. Pabalikin you, natin Dr. sila. Love. Thank you very much, We love you Charlie. so much. I love you too. Thank you. Abangan niyo po ang pagbabalik ng Dulce. And this time sa pagbabalik niya, mga kwentuhan po namin na I'm sure makatutulong sa inyo. Mga kasaysayan ng buhay na hindi niyo pa alam na pinagdaanan namin. At kapupulutan ng aral. Magpapatunay na ang Diyos ay buhay. Amen. At nandiyan. Dulce, thank you so much. I Thank love you, you. Dr. Love. I love you. At sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng programming natin and production, Alvin Maanyo, Cherry Bailey, ang ating operations manager, ang producer ko, si Jake Bacud, Direct Shake Mamaril, technician natin Rome Ortigas, Mike Santillan, ORAD operator, and Mike Bulayog, ang ating PA at AVID operator. Ito po si Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, Shalom Aleichem. May